Inabisuhan ng Embahada ng Amerika ang kanilang mga mamamayan na nasa bansa na iwasan ng ilang lugar sa Central Visayas dahil sa banta ng terorismo. Kinumpirma rin ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na may natanggap nga silang impormasyon ukol sa banta sa seguridad sa Central Visayas. Narito po ang aking report. Isang araw matapos ang ASEAN Finance Ministers at Central Bank Governors meeting sa Cebu City, inalerto ng Amerika ang kanilang mga kababayang iwasang bumiyahe sa Cebu at Bohol. Sa travel advisory, nakatanggap umano ang Embahada ng Amerika ng unsubstantiated pero credible na impormasyon na may mga teroristang grupo umano na posibleng magtangkang mangidnap sa Central Visayas kabilang ang Cebu at Bohol. Iwasan muna ang mga matataong lugar at pagtitipon at maging alerto sa lahat ng pagkakataon. Paalala ng Embahada, may patuloy na banta ng terorismo at karahasan laban sa mga Amerikano sa buong mundo kabilang ang Pilipinas. Partikular daw na target ng mga extremist ang mga sporting event, sinehan, palengke, mass transportation system, kabilang ng airline at iba pang pampublikong lugar. Target din ang mga matataong nightclubs, shopping malls, mga bus at iba pang sikat na kainan. Kinumpirma mismo ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang impormasyong ito. I was briefed by the RD of Pero 7 na meron nga silang na-monitor na ganon. Then meron naman kaukulang aksyon na ginawa yung ating RD ng Pero 7 para matwart itong mga threat na ito. Ang AFP itinanggi na may natanggap silang ganitong banta ng seguridad sa mga Amerikano sa Cebu at Bohol. Pati si Pangulong Duterte, kumpiyansa naman sa ating kakayahan. I've read it, not from the military, but from the newspaper. And besides, kaya natin. Di pa rin daw ibinababa ang alert level kahit tapos na ang ASEAN meetings, lalo pat mahal na araw na naman. Huwag kayo matakot. I am giving assurance to the people na yung ating mga pulis sa Central Visayas ay ready. Ready po. Kaya huwag kayo matakot pumunta sa mga lugar na yun. Although mayroong advisory sila, that's their role to advise their citizens. Hindi na idinetalye pa ni Chief PNP Bato ang klase ng bantang kanilang na-monitor at kung anong grupo ang posibleng nasa likod nito. Kung may kaugnayan ba ito sa ISIS o lokal na grupo lamang. Pero wala raw itong kaugnayan sa pagkakaaresto sa 2 umunong miyembro ng ISIS nitong isang linggo lang. Nitong Biyernes din lang, isang improvised explosive device naman ang sumabog habang dumaraan ang isang truck ng militar sa tulay ng Masabulod sa Haro, Leyte. Papunta noon ang truck sa Barangay Rubas para respondihan ang isang ulat kung saan namataan umano ang ilang NPA. Wala naman nasaktan sa pagsabog. Agad na rumisponde sa lugar ang EOD ng PNP Region 8 para magsagwa ng post-blast investigation. Na-recover ng mga otoridad ang 2 IED na hindi pa sumabog.